Once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diba? Praise God po dahil kahit sa ganong pamamaraan po ay naipaalala sa atin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. And I hope that we are all reminded and touched and moved by the message. Dahil ang mensaheng yon ay hindi naman po mensahe na gawa-gawa lang. Yun po ay mensahe na mula po sa Biblia na binabasa po natin. At ngayon po, naririto tayong lahat dahil alam po natin, ang ating Panginoon ay hindi patay. Amen? Minsan lamang siya namatay at habang buhay na po siyang buhay at kailanman ay hindi na po siya mamamatay. Kaya ang lahat po na nagsasabi, ang ating Panginoong Hesus ay buhay, palakpakan po natin ang Panginoon mula sa ating puso. Lakasan pa natin para sa Panginoon. Yan, praise the Lord. At alam niyo po ba, konting trivia lang, nagkaroon na rin po kami before dito ng worship service. Ayan, di ko na maalala kung anong year. Sa lahat po ng mga nakasama namin dito na nakapag-worship service dito, pakitaas ang kamay. Yan, wow, yan, mga marami-rami din pala, oh. Yan, so, yan, di ko na maalala kung anong year yon. Pero ang maalala ko doon di ko na babanggitin, legendary testimony ni Almon, sa amin na lang yun. Basta, kami mga youth pa kami noon, 2000 something yata yun, 2007, 2008. And then, nagkaroon din kami ng skit noon. Actually, kaya ako nga hindi malimutan kasi ako si Thomas noon eh. 'Di ba? Si Thomas, and then sinundot ko yung tagiliran ni Jesus. Yung pala hindi naman pala sinundot But anyway, so magandang umaga po sa ating lahat at napakaganda po ng ating lugar. Nabibless po ba tayo sa ating lugar? Kakaiba naman, 'di ba? Yung sariwang hangin, naririnig natin ng mga animals. And syempre, yung vibe natin parang parang Roman era. Alam niyo po yung panahon ni Jesus? 'Di ba yung mga audience nasa taas? 'Di ba yung mga amphitheater, tapos yung nagsasalita dito, tapos may lalabas na leon. Ganyan. May aso lang ilalabas dyan. But anyway, so tingnan po natin sa ating page 7. Nakikita po natin ang ating page 7. So I invite everyone na tumayo. At basahin lang natin itong title. So maiksi lang naman ito. KKK, para ho madaling maintindihan, madaling maalala. And KKK stands for 1, 2, 3, go! Yan, kasalanan, krus, kaligtasan. Yung presentation po kanina, we can summarize yung presentation na ginawa kanina. Maraming salamat sa kanilang presentasyon. Into 3 words. Kasalanan, krus, at kaligtasan. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat na naririto kasama namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsakripisyo, gumising ng maaga, Panginoong Diyos. At syempre sa lahat ng mga nag-prepare, Lord God, mula pa kahapon, inabot ng gabi, Panginoong Diyos, hanggang pumunta ng napakaaga kanilang madaling araw, Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong ito na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Kagaya nga po ng naibahagi na namin sa mga prayers namin, Panginoon, itong mga sakripisyo na ito namin, Panginoon, ay katiting lamang sa sakripisyo mo, Panginoong Diyos. Sapagkat dakila ang iyong ginawa, sapagkat dakila ang iyong pag-ibig, Panginoong Hesus, at dakila ang iyong kapangyarihan na hindi matatalo kailanman, Panginoon. Naririto kami upang mag-celebrate, Lord Jesus Christ, to worship you and celebrate because we have a risen King, aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, so diretso na agad tayo. Madaling-madali lang naman sagutin, maaari na pong umupo ang lahat. So, outline number 1 natin, ang story doon sa John chapter 8, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Basahin natin, outline number 1. 1, 2, 3, go! Ay, isa pa. Mukhang mukhang natatouch pa kayo. Baka naiiyak pa kayo sa napanood natin. 1, 2, 3, go! Ayan, bawat kasalanan ay dapat nating pagbayaran. Kung mapapansin po natin kanina sa unang story, yung sa adulterous woman, siguro kung una yung nabasa, yung story na iyon, masasabi natin, napakasama naman ng mga Pariseo.
Napakasama ng mga taong yon. Bakit kailangan nilang batuhin yung babae na nahuli sa pangangalunya? May ganun ba kayong thinking? Kasi nung the first time na nabasa ko yon, without knowing the background, yun ang naisip ko. Parang ang sama-sama naman ng mga taong yon. Kayo, kung may nahuli kayong nangangalunya, babatuhin nyo rin ba? Siyempre, hindi, no? Iba yung panahon ngayon eh. Pero dapat nating maintindihan, nung unang panahon, nung ginawa nila, nung mga Pariseyo at ng mga tao, alam nyo ba legal yun? Sa katunayan, batas yun ni Moses. Hindi nila gagawin yun kung hindi inutos ng Diyos. Ibig sabihin, dahil batas yun ni Moses, ibig sabihin, yun ay utos na galing sa Diyos. Kaya kung mapapansin natin, dito, napakalalim nung tinest talaga si Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ, dumating siya. So, naiintindihan na natin, si Jesus Christ, siya yung sinabi sa Old Testament na darating na tagapagligtas. At maraming panahon nung sa New Testament, hindi nila naiintindihan yon. So si Lord Jesus Christ, kiniklaim niya, I am your Savior, pero hindi naniniwala ang maraming mga tao. So ito, tinitest nila ngayon si Jesus Christ. Hinarap nila yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Anong gagawin mo? Kung kayo ang nasa pwesto ni Jesus Christ, anong gagawin nyo? Naparito kayo para magligtas. Pero sinabi naman, nung batas ni Moses, tandaan po natin, hindi po batas ng mga Pariseo yun. Ang kinote nila, Bible. Sinabi ni Moses, patayin yan. Batuhin hanggang mamatay. Dumating si Jesus Christ para magligtas. Paano mo sasagutin yun? Pag sinabi ni Jesus Christ, huwag yung batuhin, patawarin nyo. Sino nagkasala? Si Jesus Christ. Nagkasala according to their understanding, According to their understanding. And then, at malinaw na sinuway niya ngayon yung Old Testament. Pag sinabi naman na batuhin nyo, sige, batuhin nyo. Ito naman ang problema. Kontra naman yun sa tinuturo ni Jesus Christ. Forgive. Love your enemy. Forgive. Nakikita natin, ano yung naging sagot? Naalala nyo? Ano yung naging sagot ni Jesus Christ, di ba? Nung sinabi, anong gagawin natin? Umupo si Jesus Christ, sumulat sa sahig, wala nakakaalam kung ano yung sinulat sa buhangin. Naalala nyo ano sinabi ni Jesus Christ? Ang sino mang hindi nagkasala, ang unang bumato. Kung iintindihin natin, may pagpayag, pero ito kondisyon. Sige, batuhin mo. Hanggang mamatay. Pero kailangan, wala kayong kasalanan. Napakalalim po ng mensaheng yun. Napakalalim grabe yung wisdom na nung sinagot ni Lord Jesus Christ yun. Pero gusto kong mag-focus muna tayo dito sa outline natin. Bawat kasalanan, ay dapat nating pagbayaran. Totoo po yun. At doon, sa kasalanan ng babae, ang kabayaran doon, dapat siyang mamatay. Ito po yung dapat nating maintindihan. Kadalasan po, tayong mga tao, we tried to compare yung kasalanan natin sa iba. Ay, mas matindi yung kasalanan niya, sa akin konti lang naman ang kasalanan. And because of that, sa comparing ourselves to others, yung kasalanan ko naman, nagnakaw lang ako ng 10 piso. Siya, 1,000 pesos. By comparing our sins, anong unang-unang nangyayari sa atin? Unang-unang nagkakaroon tayo ng self-righteousness. Pangalawa, hindi natin nakikita na nangangailangan din tayo ng kapatawaran. Yun ang problema. At dahil hindi natin nakikita na meron tayong kasalanan, feeling natin, entitled tayo na manghusga, entitled tayo na magreklamo, entitled tayo na parang konti lang naman ang kasalanan ko. Sa tandaan po natin, sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, yes, meron pong malaking kasalanan, meron pong tinatawag na graded punishment, pero lahat pa rin ng kasalanan, whether maliit or malaki, lahat po yan ay dapat nating pagbayaran. Sana po naiintindihan natin. Minsan kasi parang ang paggawa ng kasalanan para ka nakikipaglaro sa apoy.
'Di ba? Wala hong ano, minsan papiso-piso ka lang na pagnanakaw. So makikita na di ka na makokontento. Or wala hong malaking at maliit na kasalanan. Lahat po 'yan ay kasalanan sa harap ng Diyos. Yung pagbabaliwala natin ng yung marami yung sinabi sa Bible, yung hindi pagpapatawad, yung hindi pagmamahal, yung hindi natin paglalaan ng panahon. Salamat po sa inyo sa inyong paglalaan po ng panahon ngayon sa worship service natin. Malinaw na malinaw naman eh. Sinabi, kailangan maglaan tayo ng araw para sambahin natin ng sama-sama ang Panginoon. Minsan akala natin maliit lang yon. No, lahat ho ng kasalanan ay dapat nating pagbayaran. At bawat kasalanan, meron pong consequence. Yes, pwede kang magsisi. Pero hindi ho tayo makakaligtas sa resulta ng kasalanan. For example mo, no, kay David. Kilala niyo naman si King David, ano? Bagamat siya po ay tao na malapit sa Diyos, si David din ay napakaraming kasalanan. Yes, pinatawad siya ng Diyos. Nung siya ay kinuha niya ng si Bathsheba, nagkaroon siya ng anak sa dapat hindi niya anakan. Tapos pinatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. Pinatawad siya ng Diyos. Pero yung resulta ng kasalanan, naranasan niya. Ano nangyari sa pamilya niya? Nagkagulo yung pamilya niya. Dumating yung panahon na papatayin siya ng sarili niyang anak na si Absalom. Bawat kasalanan po, kahit gaano man kaliit yan, kahit gaano man kalaki yan, sa paningin ng Diyos, kasalanan pa rin. Bakit po? Kasi ang Diyos natin ay banal. Sabi mo nga, ang Diyos natin ay... At ito po yung isang bagay na dapat na maintindihan natin. When we come to God, when we pray to God, isa sa karakter ng Diyos na kadalasan ay nalilimutan natin, we are praying, we are worshiping, we are calling to the Holy God, and sometimes we are letting our sins control us. We are letting our sins influence our lives. God is a holy God. Bawat kasalanan ay dapat po nating pagbayaran. Yun po yung larawan doon. Napakarami po nating lesson doon sa John chapter 8, doon sa adulterous woman. Yung grace of God, yung love of God, yung kagustuhan niyang magligtas. Pero gusto kong i-highlight dito, in the first place, bakit dumating sa punto na yung babae na kailangan pa siyang batuhin hanggang sa mamatay? Because of our sins. Ngayon, tignan natin, isipin natin, mga kapatid kay Kristo. May mga kasalanan ba tayong inaalagaan sa ngayon na dapat nating bitawan na? Dahil lahat pa rin naman tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan. Sinabi po sa 1 John chapter 1, pag sinabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Tapos sinabi sa chapter 2 naman, kaya naman si Jesus Christ, andito siya para pag tayo nagkasala. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Bagamat siya ay banal na Diyos, gumawa siya ng paraan para yung kasalanan na dapat nating pagbayaran ay hindi na po natin babayaran. Sabi po dito sa pangalawa, basahin natin at ilagay na rin natin yung nawawalang salita. 1, 2, 3, go! Sa krus ay binayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Isa pa, 1, 2, 3, go! Yan. Ang tawag po dyan, substitutionary debt. Ano ulit? Yung mga nagbabasketball, alam nila yon. Ano yung root word nun? Substitution. Ano yung simbolo nun sa kamay? Ganito, di ba? Yung mga naglalaro ng basketball, sa volleyball ba ganun din? Oh, ganun din volleyball. Palit tayo, substitution. So, ang tawag dito, substitutionary debt, or sa Tagalog, panghalili. Pamalit. Bakit po? Again, number 1, dapat nating maintindihan, di ba, sinabi natin, bawat kasalanan ay dapat nating pagbayaran. Ang problema, hindi tayo deserve na magbayad nun. Sabi sa 1 Peter chapter 3, si Jesus ang nagbayad sapagkat una, wala siyang kasalanan. Sino dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Wala naman tayong babatuhin eh. Baka meron lang walang kasalanan dito. I'm confident 100%. Walang magtataas ng kamay. Including me, I'm a sinner. Nakakapagsalita po ako dito, hindi dahil perfecto ako, because of the grace of God. Ako po yung makasalanan din, pinatawad din ng Diyos.
Ngayon, dapat bawat kasalanan ay dapat pagbayaran at walang sino man sa atin ang makapagbabayad. Tatandaan po natin. Wala hong deserving sa atin kasi ang unang requirement, kailangan walang kasalanan. Ngayon, sino po nagbayad? Si Jesus. Saan niya binayaran? Sa krus. Nung unang panahon, ngayon kasing panahon natin, pag nasabi natin, pag nakita natin ang krus, ang unang-unang naisip natin, Jesus. Love of God. Pero nung unang panahon, pag nakita mo ang krus, ang unang-unang ibig sabihin ng simbolismo niyan, ikaw na ang pinakamasamang tao sa panahon na yon. Alam niyo po ba yon? Sino dito nakaabot ng silya elektrika? Familiar ba kayo doon, mga bata, mga kabataan? Nung unang panahon, di ba mayroong nasisilya elektrika, kinakalbo yan, pauupuin yan, tapos kukuryentehin. Kasi nabutan ko nung 90s, late 90s, patutulugin, yung tinatawag na lethal injection. Tapos natanggal na po yung bitay. Natanggal yung bitay ngayon. Pero ngayon sa ibang bansa, mayroong pugot ulo. Di ba? Sa Saudi po, no, sa Saudi, and even sa ibang mga bansa sa Middle East, pag ikaw po ay nagkasala ng punishable by death, dalawa lang yung pwedeng mangyari. It's either mamatay ka, o pag pumayag yung pamilya, mayroon pong tinatawag na blood money. Tama po ba ako, yung mga galing ng Saudi? Magkokolekta ka ngayon ng pera, patatawarin ka ng pamilya. For example, nakapatay ka. Patatawarin ka, is either hindi ka nila patawarin, bitay ka, pugot ulo. Or, patatawarin ka nila pero may required money. Depende yun sa hihingiin nila. Ang tawag doon blood money, palalayain ka. Alam niyo po, no, sabi sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 6, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Binayaran tayo sa malaking halaga. Itong halagang ito ay hindi kaya ng pera. At ito po yung reminder sa atin, yung napanood nating pangalawa kanina. Nung si Jesus ay pinako sa krus, sa Luke chapter 23, verses 32 to 43, nung si Lord Jesus Christ, pinako siya sa krus, kasama yung dalawang makasalanan. Alam niyo po, no, dito sa Luke 23, kung mapapansin natin, pagbabasahin natin, yung isa ay nilait si Jesus. Yung isa naman ay sinaway niya ngayon yung kasama niyang napako din sa krus. Pero alam niyo po ba, kung babasahin niyo sa ibang version pa, sa perspective ni Matthew, dalawa sila na nang lait kay Lord Jesus Christ. At unang-una, mapapatanong ka, wow, may contradiction. No, wala pong contradiction doon. Ibig sabihin po, nung yung isa na humingi ng kapatawaran, nagsisi, bagamat hindi niya sinabi, nagsisisi ako, nakita ng Panginoong Hesus, nagsisisi. Kung makikita po natin sa Matthew, mababasa natin, dalawa sila ng lait. Ang tanong, paano po nangyari na nagbago yung isip ng isa? At sinabi niya sa kanyang kasama, tumigil ka dyan, deserve nating mapako. Pero ito, wala siyang kasalanan. Tapos sinabi niya ngayon kay Lord Jesus Christ, alalahanin mo ako. Tapos ang sagot ni Jesus Christ, ngayon din, sa paraiso, isasama kita. Pero kung titignan natin sa Matthew, dalawa sila ng lait. Kailan nangyari yung pagbabago? Sa krus mismo, nang sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakita niyo yung sakripisyo ni Jesus sa krus? Na kahit nakabitin siya sa krus, hirap na siya, 50-50 na siya, binugbog na siya nung gabi, wala siyang kain, pinagbuhat siya. Kaya nga kung maalala natin sa story, di ba? Yung si Simon na taga Cyrene nagbuhat ng krus kasi hindi na kaya ni Jesus Christ na magbuhat. Sobrang hirap na hirap. Pero sa kaduluduluhan ng buhay ni Jesus nung nakasabit na siya sa krus, nakapako na siya sa krus, ano pa rin ang prayer? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At napakaganda ng response. Yung dating nanlait, ang sabi niya, Ama, Jesus, alalahanin mo ako. At nakakalungkot minsan pag nag-share tayo ng gospel, minsan akala nila nagjo-joke lang tayo. Minsan akala nila fairy tale lang yan. Pero maraming beses nare-reject nila. Sana wag po nating i-reject yung gospel. Bagamat tayo po ay naniniwala kay Lord Jesus Christ, sana wag po nating i-reject yung mga aral ni Kristo.
Alam niyo po, no, maraming beses po ako na nireject ko rin yung gospel. Bagamat ako po inaamin ko sa through altar call, I accept the Lord Jesus Christ. Pero hindi para, masabi ko nung panahon na yon ay hindi pa rin talagang tumimo ng husto. Bagamat naaalala ko talaga yun, naiintindihan ko. At marami na po nag-share sa akin. Isa na naalala ko doon, si Ate Ada. Yung kasama ko yung mga tropa ko noon, sila Ojen, sila Dagul. Parokya na Dagul kami noon, may basketball kami, yun yung team namin. Pero yun nga, again, ang krus, yung dalawang nakapako sa krus, deserve nila yon. Pero si Jesus Christ, hindi niya deserve yon. Pero yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ pwede niyang bayaran yung ating kasalanan. Bakit? Kasi hindi niya deserve mapako sa krus. Dahil banal siya, wala siyang kasalanan. Pero dahil sa sakripisyo ni Jesus, tinanggap ng Diyos yung sakripisyo na iyon. Tayo po, mga kapamuso, tulad din tayo nung dalawang makasalanan na nakasabit doon sa krus. Mamili tayo, alin tayo doon. Yes, lahat tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Lahat tayo naniniwala tayo Kristiyano, ligtas na tayo. Pero alalahanin natin, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na kahit na tayo kinikilala na natin si Kristo bilang ating Panginoon, dumarating pa rin yung pagkakataon na tila ba, hindi man natin direktang sinasadya, parang nalalait natin ang ating Panginoong Hesus. Unang-una dahil sa ating patotoo. Kamusta ka bilang Kristiyano sa iyong eskwelahan, sa iyong trabaho, sa bahay? Dahil ang panglalait po, no, hindi lamang yan sa pamamagitan ng salita, maging sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kamusta po ang ating mga gawa? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Sabi po nila Pablo, kasama ng napako ng kasalanan natin. Sa Romans chapter 6, verses 1 to 4, yung about sa baptism, the picture of salvation, the picture of forgiveness. Ikaw ay nailibing, ay muli ng nabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana po alalahanin po natin ang krus ay hindi na lamang po siya sumpa, kundi isa po siyang pagpapala na ngayon. Na dati ay sumpa, pero ngayon ay pagpapala dahil ito po ay nagre-remind sa atin ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Alam niyo po, meron po akong kilalang pastor na tuwing ganito pong Semana Santa or Holy Week, alam niyo po yung ginagawa nila. Nilalagyan nila ng icon yung krus to remind yung yung congregation nila not to worship, but to remind their people, si Jesus Christ, ito yung matinding sakripisyo nila, na ginawa nila. Pero tatanggalin nila yon na sumisimbolo naman na si Jesus ay hindi siya nanatiling nakapako. Just to be a reminder sa atin. Kasi alam niyo po, no, ang problema sa ating mga Kristiyano, tuwing mahal na araw, na-highlight talaga yung sakripisyo ni Jesus. Pero dapat ang paalala sa atin, araw-araw taglayin natin ang kamatayan ni Jesus. Kagaya ng sinabi nila Pablo nung sinulatan niya yung mga taga-Korinto. Sabi niya, araw-araw taglayin namin ang kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, hindi nila nalilimutan ang mensahe ni Kristo. Yung sakripisyo ni Kristo, hindi nila nakakalimutan. At dahil hindi nila nalilimot yun yung nagtutulak sa kanila na mamuhay pa rin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya siguro minsan, yung pamumuhay natin, baka medyo kulang yung hindi nakikita sa atin yung pagiging, yung Christ-likeness. Baka nagkukulang tayo doon because we often forget the sacrifices of the Lord Jesus Christ. At ngayon po, ang magandang bagay po dito, sa ginawa po, na pagbayad ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon po, basahin po natin sa number 3. 1, 2, 3, go! Ayan, basahin ulit natin. 1, 2, 3, go!
Yan, kaligtasan po. Yan, nandoon naman lahat ng sagot nasa taas. Ang kaligtasan. At dapat po natin unang-unang maintindihan, without forgiveness, there is no salvation. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Without forgiveness, yes. Ito yung hindi na naiintindihan ng marami. Ligtas ako. Kaya minsan hindi nila naiintindihan na kailangan nila ang Panginoong Hesus. Yun ang unang-unang ginagawa ng Panginoong Hesus. The first thing na ino-offer niya sa atin, forgiveness. Dahil pagkatapos ng forgiveness, ano mangyayari? Lilinisin ka sa mga kasalanan mo. At ngayon, mararanasan mo yung kapatawaran. Dito po yung lalim ng alam niyo yung verse ng Ambassadors for Christ, di ba? Yun yung yung tema natin ngayon. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Pero dugtungan natin doon sa verse 21. Sabi, si Jesus Christ wala siyang kasalanan. He made him who knew no sin. Wala siyang kasalanan. Pero itunuring siya ng Diyos na makasalanan. Para Para tayo ay maging righteousness of God. Ibig sabihin, tayo ay nagiging matuwid lang dahil kay Kristo. Kung wala po ang sakripisyo ni Kristo at wala ang kanyang muling pagkabuhay, there is no forgiveness. Kaya nga kung makikita po natin sa term ng Bible, yung salitang redemption, ano yung Tagalog na redemption? Tinubos. Yung, di ba, nung unang panahon, uso po ito sa amin. Ngayon kasi, marami nang mauutangan eh. Ewan ko lang kung uso pa rin ngayon. Yung tubos, kailan ba nangyayari yung pagtubos? Kapag ikaw ay nagsasanla. Nagsasanla ka ngayon, tapos kailangan tubusin mo yung pag-aari mo. Pero mas mataas na. For example, yung kapos na kapos ka, sinanla mo yung TV for, sabihin natin, 1,000 pesos. Tapos, itutubos mo yun, babayaran mo ng may tubo yun. It's either 1, 2, or 1, 5. Bakit kaya tubos yung ginamit na term? 'Di ba? Bakit tubos? Bakit yun yung term na ginamit sa Bible, tubos? Number 1, dapat nating malaman, from the beginning of creation, we are created and owned by God. But because of sin, yung nagkaroon ng paghihiwalay. Di ba sabi, ang kasalanan ay nagpapalayo between God and man. So ngayon, pag-aari ka ng Diyos, pero ang problema, sinadya mong magkasala. Di ba sila Eva at Adan? At lahat tayo, yung influence ng sin, nananalaytay sa ating dugo, kaya kahit anong gawin natin, yung temptation napakalakas. Kahit anong gawin natin, dumarating yung punto na bumabagsak tayo sa kasalanan. Pero mayroon pong pag-asa. Sinabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15, sino ang magliligtas sa akin mula sa kamatayang ito? Sino ang magliligtas sa akin mula sa kasalanan ito? Sabi ni Pablo, but praise be to God, the Lord Jesus Christ. At nananatili siyang buhay kailanman. Ang kaligtasan po ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At makikita natin yung second word doon, kaligtasan at restorasyon. Ano ba yung restore? Repair. Ano yung nasira? Yung relationship natin sa Diyos. Alam niyo po ba ang salitang religion, ay ang ibig sabihin ng religion ay italing muli, pagtugtungin muli, i-connect muli. Yun ang ibig sabihin nun. Ang religion is man's effort to be connected with God again. It's man's effort to bind again. Italing muli. Pero lahat ng effort na yun, human efforts na yun, babagsak yun without the Lord Jesus Christ in our lives. Maaring religious tayo. But religious is different from being spiritual. Maaring ginagawa natin lahat ng ritual, lahat ng seremonya, but our hearts are not right with God. Paano natin masasabi that we are right with God? Bumalik tayo muli kay Lord Jesus Christ. Bumalik tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. We become the righteousness of God through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Again, balikan natin yung salitang restorasyon doon sa story ni Pedro. Bakit mahalaga yung restoration? Sapagkat si Pedro, tinatuan niya si Lord Jesus Christ how many times? 3 times. Kaya sikat na sikat yung manok ni San Pedro eh. Kasi tumilaok ang manok
Pero hindi naman pero mali po 'yun ano. Hindi po manok ni San Pedro 'yun. Hindi siya nagsasabong. Hindi siya nag-aalaga ng manok. Nandoon siya, sinusundan niya si Lord Jesus Christ. Dahil si Pedro, totoo naman na mahal niya si Lord Jesus Christ. Pero bumagsak pa rin siya. Dininay niya pa rin si Jesus Christ. Ganon din po tayo madalas, di ba? Maraming beses, totoo naman yung pagmamahal natin sa Panginoong Isus. Totoo naman yung pagsisisi natin sa Panginoong Isus. Nangangako pa tayo minsan, Lord, ayoko nang gumawa ng kasalanan. Hindi na po ako gagawa ng kasalanan, pero bumabagsak pa rin tayo. But the story of Peter reminds us, ilang beses ka man bumagsak, paulit-ulit ka patatawarin ng Diyos, ilang beses ka man lumayo ng Diyos, sumayo sa Diyos, bumalik ka sa Kanya, pababalikin ka niya. You are always welcome with God. Kung ikaw ay nagkakasala, nahihiya ka ngayon lumapit, Lord, ayoko na mag-serve, ayoko na magsimba. Binabaliwala po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Tatandaan po natin, kung ang pag tayo'y nagkasala at ang paglayo ang nagiging resulta natin dahil sa kasalanan natin, binabaliwala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay magkasala, lumapit tayo sa sakripisyo, sa krus ni Jesus, sapagkat natitiyak ko at natitiyak nating lahat, yan ay pangako ng Diyos, there will be forgiveness, there will be restoration, at there will be transformation. Magbabago tayo, kaya nating magbago. Tumingin lang tayo dito sa dad natin, hindi ako magsasawa na parangalan ng Diyos sa buhay po ni Kuya Obet eh. Alam niyo na po yung patotoo niya, di ba? At marami sa atin. Marami na tayong binago ng Diyos. Bakit minsan, matagal na natin kilala ang Panginoong Hesus, bakit minsan dumarating pa sa punto ng buhay natin na para bang sumusuko tayo? Hindi nga tayo sinukuan ng Diyos. Dumating man na pa sa punto ng buhay mo na minsan parang gusto mo lang umalis sa church. Sawang-sawa na ako dyan. Para ayoko nang bumalik dyan. Sino ba yung tinatalikuran mo? Yung church o si Jesus? Ang problema, nakatingin tayo sa tao. Kinakalimutan natin, tingnan natin kung sino ba yung tagapagligtas natin. Sino ba yung pinupuntahan natin? Sino ba yung sinasamba natin? Ang problema, sige, umalis ka ng church, babalik pa rin yan. Kahit babalik at babalik pa rin yung problema mo. Because you are not healed. Kahit tayo matagal ng Kristiyano, may mga bagay pa rin na kailangan pa rin na i-heal sa atin. Hanggat hindi natin sinusurrender ng buong buo yung puso natin. There will be restoration. Pero ano ba yung bahagi ng buhay natin na kailangan pa nating i-restore, ipaayos sa Diyos? Meron pa ba sa bahagi ng buhay natin na kailangan pa rin nating isuko sa Diyos? Alam niyo po, no? Sa Amerika, meron ho isang babae, ang pangalan niya ay Mary Johnson. Meron siyang isang anak, nagpaalam sa kanyang anak, aalis muna ako ng bahay, ang pangalan ay si Larenium Bird, kakaiba yung pangalan niya. 20 years old yun. They are black. So nagpaalam ang kanyang anak. Lumipas ang mga oras, may dumating na masamang balita doon sa nanay na si Mary Johnson. Ano yung masamang balita dumating sa kanya? Ang kanyang anak ay namatay. Paano namatay? May nakaaway na 16 years old na ang pangalan ay Oshea Israel. Binarel. Sa Amerika, normal na lang yung ganun eh. So ngayon, to make the story short, nakulong ngayon yung si Oshea. At natutuwa siya, yung babae, yung nanay, si Mary Johnson, kasi bagamat minor de edad, yung si Oshea, he will be trialed na as an adult. At may pag-asa na ang maging kaso ay first degree murder. Pero ang naging kaso ay second degree murder. Hindi ako masyadong familiar sa kaibahan niyan, pero pag sinabing first degree, siguro mas mataas or baka mas matagal yung sa preso. Second murder lang yung yung kanyang kaso. So ngayon, sige, sabi na lang ni Mary Johnson, so I'm a Christian, I will forgive him. Pero sabi niya, sa base sa kanyang patotoo, ay hindi niya rin naman talaga pinatawad.
Umabot 11 years, dumating yung punto na nag-minister si Mary Johnson sa mga kababaihan na mga namatayan din ng anak. Pero ito ang problema niya. How can she teach forgiveness kung siya mismo ay hindi niya naranasan yung magpatawad? Kaya dumating ang panahon, naglakas loob siya, binisita niya, after 11 years, binisita niya ngayon si Hosea, Israel. Bagamat nung una, ayaw pang kausapin ni Hosea kasi siguro nahihiya siya. To make the story short, nagkaroon ng pagpapatawad. Napatawad ni Mary Johnson yung lalaking pumatay sa kanyang anak at napatawad din ni Hosea yung kanyang sarili. Makikita ho natin, posible po ang magpatawad. Because that is the message of the gospel. Again, what's the message of the gospel? That we are all sinners. Lahat tayo lumayo sa Diyos. Lahat tayo may kasalanan. But there is a loving God who willingly gave up yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang nature, naging tao, si Lord Jesus Christ, namatay siya sa krus. After 3 days muli siya nabuhay. At nananatili siyang buhay hanggang ngayon. At magpakailanman. Pero hindi po ito natatapos. Yung hanging question, ano ang tugon natin sa sakripisyo ni Jesus? Ano ang tugon natin sa imbitasyon ni Jesus? Lahat ho tayo ay naririto dahil tumugon tayo sa imbitasyon ni Jesus. Ano yung sa imbitasyon ni Jesus? Come to me. Come. Draw near to God. Kaya mga kapamuso, naway ang mensaheng ito ng KKK, kasalanan, krus, kaligtasan, ay hindi na lamang po natin alalahanin tuwing mahal na araw, kundi habang tayo ay nabubuhay. Kaya bilang conclusion, I invite everyone na, basahin lang ito. Basahin lang natin yung conclusion. After this, magkakaroon tayo ng communion. Sabi dito, 1, 2, 3, go! Ni Jesus sa krus, hindi lamang ito nagdudulot ng kaligtasan, kundi pati restorasyon ng ating relasyon sa Diyos na may kasamang pagtatalaga sa atin. Nasaan po yung pagtatalaga doon? Balikan natin yung story ni Peter. Bagamat si Peter, he rejected Christ 3 times, na-restore pa rin siya. Anong sabi ni Jesus Christ? 3 beses siyang tinanong, di ba? Mahal mo ba ako? Anong sabi ni Pedro? Opo. Sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. 3 beses yun, mahal mo ba ako? Opo. Tapos yung pangatlong nagtanong na, si Lord Jesus Christ. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, alam niyo pong mahal ko kayo. Yan ang magandang bagay dito, no? Maaring sa paningin ng tao, maaring sa paningin minsan bumabagsak tayo sa kasalanan at minsan nahahatulan tayo. But God knows our hearts. Pero ito, wag natin abusuhin yun, ano? Minsan naaabuso, God knows my heart eh. Ipakita natin sa gawa natin that we really love God. At si Pedro, pinatunayan niya yun. Sa katunayan, namatay din siya sa krus, pabaliktad. Hanggang sa kaduluduluhan ng buhay ni Pedro, sumunod siya. Ang tanong kapamuso, tutularan ba natin si Pedro? Hanggang sa kaduluduluhan ng buhay niya, sumunod siya kay Jesus Christ. We need to obey Christ. At pansamantala lang po ako mananalangin before our communion. Can we stand up? Let's pray to God. Panginoong Diyos, hallelujah. Thank you for this reminder to us, Panginoon. Bagamat marami sa amin alam na po ang mensaheng ito, Panginoon. Pero napakasarap po sariwain, Panginoong Diyos. Napakasarap sariwain na meron pong Jesus na nagmamahal sa amin ng lubusan, na pinatunayan ang pagmamahal na yon sa krus ng Kalbaryo. Merong Jesus na namatay para sa amin, na nagbayad ng aming mga kasalanan, ngunit hindi na natiling patay, kundi buhay magpakailanman.
at ang iyong muling pagkabuhay, Panginoong Hesus. Ito ang patunay na kami ay ililigtas mo rin, na kami ay mabubuhay ding muli, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoong Hesus. Kaya Lord God, habang kami ay naririto sa mundong ito, tangan-tangan namin ang kamatayan mo at ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. Nang sa gayon, sa bawat ginagawa namin, sa bawat sinasalita namin, sa bawat plano, pangarap namin, Panginoon, that we will always include you. Sapagkat napakaganda ng iyong plano. Sapagkat alam namin na meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin, na ang gusto ay kami ay iligtas, Panginoon. And I pray that all of these people, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, lahat kami rito, Panginoon, that all of us, we will always experience your presence, your power, your love, O God. Manatiling bukas ang komunikasyon, maayos ang aming relationship, Panginoon, na patuloy, Panginoon, in whatever yung mga kasalanan na nanggugulo sa amin, yung temptation na nanggugulo sa amin, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we will rise above, Lord God. Maraming salamat, O Panginoong Diyos. At ngayon, aalalahanin po namin ang iyong sakripisyo, Panginoong Diyos, sa aming pagkakaroon po ng komunyon ngayon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.